mga pahayag niya sa aktres na si Ann Curtis. Naghain sila ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct of Public Officials. Sa ilalim ng Republic Act 11313, malinaw din po na hindi mahalaga ang intensyon. Kahit sinasabi niyang walang mali siya kuno ang kanyang sinabi, ito po ay malum prohibitum. In and of itself, ito ay isang krimen. Ang Estado, ang mga kabilang sa Estado ng mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin dapat na nagdedepensa at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Dadaan sa evaluation process ng Office of the Ombudsman ang reklamo ng grupo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Suntay. Pero maging ang misis ni Suntay na si Sheila, pati ang kanilang mga anak, hindi raw sang-ayon at hindi raw kinukonsinti ang mga winika ng mambabatas. Sa isang post sa social media, sinabi rin niyang hindi totoo na tumawa siya sa mga sinabi ng kanyang kabiyak. Humingi rin siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Walang sino mang babae raw dapat ang pinagsalitaan ng ganito. Lahat raw ng babae, anumang pinanggalingan ay dapat tinatrato ng may dignidad at respeto. Nakikiusap rin ng may bahay ni Suntay na huwag na silang idamay ng kanilang mga anak sa issue. Ipinagtanggol naman ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio si Suntay. Gate niya, wala nang kasalanan si Suntay. Pero sa gitna ng kanyang pagtatanggol kay Suntay, pinuntirya naman niya ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith na kabilang sa mga hayagang bumatikos kay Suntay. Tanong ni Topacio kay Jasmine, hindi raw ba ito nagpo-post sa mga bikini pictures sa social media o sa mga pahayagan para siya ay pagnasaan o di kaya'y para sumikat? Sabi pa ni Topacio, natural lang daw ang pagnanasa sa mga lalaki. Sabay sabing minsan na rin daw niyang pinagnasahan si Gabriela Representative Sara Ilago nang minsang maamoy ito sa isang pagdinig sa Department of Justice. Ang Gabriela, kinundi na ang mga pahayag ni Topacio. Tinawag siyang manyak at ginamit raw ang pagkakataon para magpakalat ng kabastusan at direktang pag-atake kay Ilago. Ang mga katulad raw ni Topacio ay hindi raw dapat hinahayaang maging abogado at ginagamit ang propesyon para mangalipusta. Pinag-aaralan raw nila ang kanilang mga legal na hakbang. Si Jasmine naman dinaan sa social media ang pahayag ng disgusto sa mga sinabi ni Topacio. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA Integrated News na makausap si Jasmine. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang tugon kay Topacio at maging kay Suntay, nagpasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanila at sa lahat ng kababaihan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtuturo ng respeto sa murang edad pa lamang. Sana po turuan natin ang mga batang lalaki, no? Mula bata pa lang turuan natin sila kung ano ang importansya sa pagrerespeto, sa pagbibigay pugay, sa pag-appreciate, at hindi lang yon, pagsusuporta sa mga kababaihan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Base sa latest outlook ng Pag-asa, may mamumuong low pressure area sa silangan ng bansa at tumataas ang tsansang maging bagyo. Pero sa ngayon, hindi naman ito nakikitang papasok sa par. Gayunpaman, patuloy pa rin nating tututukan ang magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa halos buong bansa ngayong weekend. Pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansang ulanin ang Babuyan at Batanes Islands, pati ang Isabela. Pagsapit ng hapon, posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mindoro Provinces, Samar at Leyte Provinces, gayon din sa Caraga. Malaking bahagi na ang Luzon ang uulanin sa linggo, lalo na sa Northern at Central portions. Posible rin yan sa ilang bahagi ng Bicol Region, pati sa Eastern at Western Visayas, maging sa Caraga Region. Mas mataas na ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baka o landslide. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms.
malaki pa rin ang shortage ng mga healthcare professionals sa bansa. At makakatulong sana kung susuportahan ang pag-aaral ng future professionals. Sa ibang bansa, katuwang na ang AI at ibang teknolohiya para sa kanilang training. Tara, let's change the game! Patuloy pa ring problema ang shortage ng healthcare workers sa bansa. Halos 300,000 healthcare professionals pa ang kinakailangan para sa populasyon. Pero ayon sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, bukod sa migration, nakikita ring rason ang edukasyon at training dahil nasa 56% ng mga estudyanteng kumukuha ng healthcare degree program ang hindi umaabot sa workforce. Sa mga bansang tulad ng Dubai at United Kingdom, patuloy na ginagamit ang makabagong teknolohiya bilang suporta sa medical education at training. Sa greenhouse ng Dubai Medical University, matatagpuan ang mahigit 400 medicinal plants. Dito, isang AI avatar ang dinevelop para matulungan ang medical students sa pag-aaral ng traditional medicine at medicinal plants. Meet Dr. Leila. I am Dr. Leila, a specialist in medicinal plants working at the Dubai Medical University's greenhouse. Binuo ito ng universidad para maging accessible ang impormasyon sa mga estudyante anumang oras. We wanted them to be a part of our faculty, so they're intelligent avatars as a way to interact with the students and teach them with the knowledge coming from the textbooks that we have, their oral traditions from our traditional healers. Bukod sa pagtuturo, layon din ni Dr. Leila ang mag-research at mag-develop ng natural medicine mula sa greenhouse nang walang side effects. Sa London, United Kingdom, dinevelop naman ang highly realistic artificial organs bilang training tool sa mga surgeon. Tinatawag na anthropomorphic phantoms. Gawa ito sa rubber at plastic, pero dinisenyo para humalintulad sa human organs. Dinevelop ng biomedical engineering students mula sa King's College London. So fake organs that are highly realistic, anatomically correct, and have a very low cost, with the aim to reduce the use of animals and cadavers for surgical training and medical device testing. Naangwagi ang grupo ng UK Award for Innovation at may potensyal para sa commercial use. Sa ngayon, nakapag-develop na ang grupo ng models para sa cardiology, ear, nose, and throat surgery at urology. Mga kapuso, ilan lang yan sa mga game-changing innovations at training tools na ginagamit bilang suporta sa healthcare professionals. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Aver, changing the game! Noong nakaraang taon, tinampok natin ang bibong bata na may taglay na talino at talento. Ngunit sa likod pala nito, may iniinda siyang bukol sa likod ng ulo. Makalipas ang isang taon, matagumpay siyang napaoperahan sa tulong ng ating mga volunteer doctors at partners. Sa muli nating pagbisita sa kanila, nasaksihan natin ang kanyang malaking pagbabago at stiga. Abril noong nakaraang taon, nang makilala natin ang batang si Prince. Sa edad na 4 na taong gulang, kabisado na niya ang watawat ng iba't ibang bansa. Hilig din niyang mag-solve ng math equations. 6 plus 4 equals 10. Pero sa kabila nito, may iniinda pala siyang bukol sa likod ng kanyang ulo. Na-diagnose rin siyang may autism spectrum disorder. Since birth po talaga, may bukol na po talaga siya. Pero habang lumalaki siya, lumalaki din yung bukol niya. Known as a occipital meningocele. Nagkaroon siya ng protrusion ng brain tissue through a defect do sa occipital bone sa likod. It's a developmental nung baby pa siya, sa inborn yan talaga, no? Pag nag-fail mag-fuse yung pinakabuto, Sa kanaisang mapaoperahan, lumapit sa GMA Kapuso Foundation ang kanyang mga magulang. At nito lang Oktubre, matagumpay nang natanggal ang bukol ni Prince.
Muli natin siyang binisita at kinamusta sa kanilang tirahan. Ngayon, malaya na siyang nakakagalaw at nakakahiga ng maayos. Mas naging aktibo at palakaibigan din siya sa kanilang klase. Yung pinagsama ko na po yung bata na yung natatakot sa kanya at saka hindi na po natatakot yung bata, hindi na siya umiiyak. Malaki po ang pasasalamat namin sa GMA Kapuso Foundation dahil yung matagal na po naming hiling na maoperahan ng anak namin, sila po yung naging daan. Mga kapuso, patuloy po tayong maghatid ng pag-asa sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan. At sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lord Year. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na bibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami ang nangati sa isang viral video na nakunan sa Zambales kung saan ang isang puno halos puno ng daan-daang higat. Sa unang tingin, tila walang kakaiba sa punong ito ng talisay sa Masinloc, Zambales. Pero kung titingin maigi, dito ka na raw mangingilabot. Ang puno kasi, pinamahayan ng daan-daang mga higad. Ang puno kasintas po ng dalawang bahay. Mula sa baba hanggang sa taas, puno po ng higad. Yung puno, nawala po ng dahon kasi panubos ng mga higad. Ang mga nabidyoan sa puno, mga tusok caterpillar. Ito yung klase ng caterpillar na kapag lumaki, nagiging tusok moth. Ito yung karindurunot. Yung iba tawag karindurunot or tilas. Kino-consider yan na peste kasi nga umuubos siya ng dahon. Ang mga tusok caterpillar may makakapal na buhok sa palibot ng kanilang katawan na may taglay na toxins. Ginagamit nila ito pandepensa sa kanilang sarili. Kapag dumikit kasi ito sa balat, maaaring ito magdulot ng pangangati at pamumula. Bakit naman kaya nagkumpul-kumpul ang mga ito sa puno? Yung ganong behavior ng mga caterpillar, tinatawag natin na gregarious behavior. So nag-group up sila kasi mga bata pa sila na caterpillar. Mas safe sila kasi maraming madedeter na predator kasi sobrang dami nila. So, mag-iiwasan sila. And kung meron silang napiling host, yung gusto nilang kainin, mas mabilis nilang mauubos. Payo ng eksperto, kung ganun karami ang higad na makainkwentro, mas mainam na iwasan ito. Yung mga buhok nila, pwedeng liparin yun ng hangin mapunta sa balat natin. Yung iba sinusunog, yung iba ina-sprayan ng pesticide. Bagay ito na ginawa ni na Amor. Sinunog po namin para po mawala ng higad. Sa ngayon po sir, wala na po mga higad yung mga puno. Pero kung sakali bang aksidente kang madikitan o makagat ang higad, ano ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ako na! Kung sakali mang mangati, mamula o magpantal-pantal ang inyong balat matapos madikitan ng higad, huwag itong kakamutin kahit na gaano ito kakati. Kapag kinamot kasi ito, maaaring kumalat ang buhok ng higad at lalalang iritasyon. Kung maaari, dahan-dahang tanggalin ang buhok ng higad sa balat. Hugasan agad ang balat ng malinis na tubig at sabon at mag-apply ng cold compress sa apektadong bahagi sa loob ng 10 hanggang 15 minutes. Kapag makati pa rin, pwedeng gumamit ng calamine lotion. Pero kung matindi pa rin ang pamamaga at nahihilo at nahirap ang huminga ang pasyente, mas mainam na ipatingin to sa doktor. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next! Bago magbalik acting, Bea Alonzo nagkwento kung paano nag-focus sa kanyang personal life habang pahinga sa showbiz. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Ricky Morales, AIB Presenter of the Year.
para maipatupad ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kami rin sa GMA News Online ay tumatalima sa standards ng GMA Integrated News na dapat patas, totoo at walang pinapaborang pagbabalita. Kami ang Team Totoo. Maaasahan niyo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan nararapat lamang bantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project. Mula sa flood control project hanggang sa mga pagdinig, nangunguna ang GMA Integrated News. Masinsinan ang pagsusuri, nagpabantay, naninindigan. 80 na ako eh! Araw-araw baha! Puro magnanakaw. Ito ang Bantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Umabot umano ng kalahating oras ang initiation rites na dinanas ng nasawing si Mark Kenneth Alcedo ayon sa nakasabayan niyang 2 neophyte na hawak na ngayon ng pulisya. Nakatutok si Ian Cruz. Ibinahagi sa amin ng source ang larawang ito ng hita na may pasa. Kuha daw ito ng isang neophyte na sumailalim sa initiation ng fraternity na Tau Gamma Pi. Kasabay ng nasawing si Mark Kenneth Alcedo. Sabi ng hepe ng Dasmariñas City Police, 3 daw silang neophyte na kasali sa initiation. Hawak na raw nila ang 2 kasabayan ni Alcedo para magsilbing saksi sa pagsasampa ng reklamo laban sa nasa 15 katao may kinalaman umano sa pagkamatay ni Kenneth. Sabi raw ng 2 neophytes, tumagal ang initiation ng kalahating oras. Binline port sila, parang pineringan. At doon na nagsimula yung sinasabing initiation, nagkaroon na ng bigayan ng paddle, kung yun na yung sinasabi nila. At nagkaroon na ng physical contact. Ayon sa pulis, habang pauwi na, may punto pa raw na napaupo si Alcedo. Kaya isinakay daw ang 3 neophytes sa isang kotse. Dumaan daw muna ang grupo sa isang bahay para magpahinga. Pero makalipas ang 2 oras, nagkagulo na sila dahil nawala na ng malay si Alcedo. Inabot na to si Mark na parang nahimatay. So parang ang nangyari ay ang kwento nila, ang word nitong kabats niya ay nag-CPR pa daw yung mga ibang brothers nila kay Mark para i-revive. So ang huling salita nitong kasi pati itong isa na nagbigay ng salaysay ay pati siya nahimatay time na yon, pagdating nila doon sa bahay. So parang naririnig na lang niya na sabi, dali na sa ospital, dali na sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bea Alonso is officially back from her well-deserved break